puno ng positibong pananaw ang unang araw ng formal peace talks sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng CPP-NPA-NDF na ginagawa sa Oslo, Norway. Dito ay nagkasundo ang dalawang panig na magkaroon ng mahinahon na pag-uusap sa mga usaping saklaw ng usapang pangkapayapaan. May ulat si George Bandola. Sinimulan na ang unang yugto ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng National Democratic Front. Dito sa Oslo, Norway, muling nagkaharap ang peace panel ng dalawang panig. Umaasa naman ang Norwegian government na magiging produktibo ang pag-uusap at matutuldukan na ang halos 5 dekadang pakikibakan ng mga kaliwang grupo. We are very hopeful that these 5 days of meetings will help build a strong foundation for further talks. And we hope that this is the first of many steps towards sustainable peace for the Filipino people. To overcome the differences and to make lasting peace is never easy. The conflict has created deep wounds. It has caused serious human suffering and it has left the parties, at times at least, Ayon kay Secretary Jesus Dureza, nagkasundo ang magkabilang panig na magiging mahinahon ng mga ito kahit pa inilatag na ng NDF na posibleng magtagal ang usapan sa mga issue ng social at political reforms. So the development and of course point food and welfare. A lot of areas with and fair the whole of how to finance reforms that need to be negotiations. There are humps and bumps along the way, set up concrete or paved road. But let's all keep the course because we may never have the same opportunity in our own lifetime to make this true. So let's all stay the course, no matter what. Ipinagpapasalamat naman ng mga lider ng makakaliwang grupo ang pagiging committed ng pamahalaan sa usapin. We in the NDFP are optimistic that objective conditions and subjective factors in the Philippines are more favorable than ever before for carrying forward the peace negotiations from one comprehensive agreement to another and reaching the ultimate goal of a just and lasting peace. Umaasa ang parehong panig na tatalima ang lahat sa itinakdang mga agenda mula sa muling paglagda sa mga naunang kasunduan, rekisasyon ng mga nasa listahan ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee, pagpapabilis ng usapan sa mga isyung may kaugnayan sa social and economic reforms, political and constitutional reforms, disposisyon ng mga tropa ng rebelde, deklarasyon ng pansamantalang tigil putukan at pagpapalaya ng mga political prisoners. Mula sa Oslo, Norway, para sa PTV News, George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.